Amen. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Pwede po ba nating palakpakan muna ang Lord sa hapong ito? Ayan. Welcome po sa ating last service. Ito na yung ating pinakapanghuli. Thank God. Bago po tayo dumako sa ating message, pwede po ba tayong pumikit lahat muna at tayo po ay manalangin? Father, we thank you for today, Panginoon. Salamat, God, dahil binigyan nyo kami na muli ng pagkakataon, Panginoon, na makinig ng inyong mga salita. We pray, Panginoon Lord, for this message. I-bless nyo nga po ako, Panginoon Lord, yung aking mga sasabihin. Nawa ito po ay naayon sa iyong kalooban. And may this word, God, will bring transformation in the life of everyone, Panginoon, na makakarinig. Dahil naniniwala kami, O Diyos, yung aming pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng inyong mga salita, Panginoon. Nawa po, ito po ay maging refreshment sa amin, bagamat kami ay marami pinagdadaanan sa buhay. Marami kaming mga experiences, Panginoon, for the entire week, Panginoon. Pero God, naniniwala kami, Panginoon Lord, na kami po ay masistrengthen, Panginoon, ng inyong mga salita. Salamat po. Prepare our hearts. I-ready niyo po ang aming mga puso't isipan. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Kahit single, married, or kung ano man pong mga status nyo in life, di ba? Gusto ko kayong batiin ng Happy Hearts Day. Amen ba? Masaya ba kayo kahapon? Yung iba may date kahapon, sana all na lang. Tayo ay dadako sa ating Sunday worship message. For the entire month of February, we've been talking about the series, Anchored in Peace. Sabihin nyo nga po, Anchored in Peace. Bigay si Pastor Benji ng emphasis regarding sa kung bakit ang tawag sa series natin is Anchored in Peace. Familiar po ba kayo sa anchor? Yung angkla, di ba? Ang tawag nga namin yan sa Palawan is pundo, parang ganyan. So ang anchor po, one of the main use of anchor is para kapag halimbawa yung isang vessel or yung isang sasakyang pandagat, kapag halimbawa huminto sa pinakamalayong sa malalim na parte ng karagatan, ginagamitan niya ng angkla para hindi gumalaw or para hindi umalis yung sasakyan or yung vessel. So ang pinaka-purpose po ng anchor is the security and then stability and then para magstay yung isang sasakyan na pandagat. Sa Palawan, medyo using to parang hindi bago sa amin yan kasi sa amin po sa Palawan, nakatira kami sa Palawan. Nakatira kami sa isla. So bago ka pumunta sa bayan, babiyahe ka muna ng 2 oras na bangka. So kami, kapag halimbawa bumabiyahe kami papunta galing sa isla papunta sa bayan, yan, tapos 2 hours, and then after 2 hours, bago, 'di ba, kapag dumaong na yung bangka sa port, ginagawa muna, isa sa pinakaginagawa, hinahagis muna yung angkla bago dumaong. Hinahagis ng angkla, tapos after that, yung bangka naman, kapag nakadaong na yung bangka, tinatalian naman dun sa harap. So parang dalawa yung protection niya. Yung pundo or yung angkla, tapos nakatali naman sa harap. So ang purpose talaga nun, para hindi gumalaw yung bangka or para hindi ma-dislocate. Kasi syempre, bukod sa bangka, meron pang mga katabi-katabing bangkayan. So that's the very purpose of anchor, di ba? Yung maging stable, ma-secure yung sasakyan na pandagat. And dito nga, kaya nga in-explain ni Pastor Benji, di ba, na tayo bilang isang tao or bilang isang Kristiyano, napakahalaga na despite of all the happenings na nangyayari dito sa mundong to, despite of very maingay na mundo, kabi-kabila, may mga rumors of war and whatsoever, ang daming mga bad news sa ating nararamdaman or nababalitaan eh. Pero pinakita po dito kung gaano kahalaga na tayo bilang isang tao at bilang isang Kristiyano dapat anchored tayo or meron dapat tayong kapayapaan. Amen po ba? Ang ganda ng binanggit ng verses, sabi sa John 16:33, ito sabi dito, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, ito po, binabanggit ni Jesus sa pakikipag-isa kay Jesus, ay magkakaroon daw tayo ng kapayapaan. Hindi sinabi dito na kapag meron kang kapayapaan, wala ka ng problema. Hindi sinabi dito na kapag ikaw, may peace ka na, wala na, parang all of your life, hindi ka na magkakaroon ng problema. In fact, sinabi dito, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito. Kapighatian, masakit to. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, si God, hindi niya pinramis sa atin na ang buhay natin ay magiging madali kapag naging Kristiyano tayo. Amen po ba? Yun kasi minsan yung mga maling pananaw ng isang tao na, kapag naging Christian na ako, magiging maayos na lahat.
tungkol sa buhay ko. Hindi na ako maghihirap, nandiyan na lahat ng blessings. In fact, I've known or marami akong nakilalang mga tao na simula nung naging Kristiyano sila, mas tumindi pa yung mga challenges or mas matindi pa yung mga pinagdaanan nila sa buhay. Bakit? Kasi they are being tested. Amen po ba? Pero dito ang pinaka-promise sa atin ng Panginoon, despite of all those challenges or problems na mararanasan natin, meron tayong kapayapaan. Sabihin nyo nga po, kapayapaan na magpapalaya sa bayan. Charot. Okay, ito po yung mga topics natin. So, past few weeks, pinag-usapan natin, number one, God is our refuge. Last week, pinag-usapan natin yung walk in the Spirit. And ngayon, pag-uusapan natin yung word na contentment. Kasi, it brings peace. Yung kakontentuhan daw ay nagdadala ng kapayapaan sa atin. Ngayon, ang tanong ko, sino po dito confidently masasabi niya na siya ay kontento na sa buhay niya? Taas ang kamay. Okay, meron. Kayo, hindi pa kayo kontento. Amen. Sige, para sa atin talaga itong message na to. Di ba? Kasi alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga kanina, honestly speaking, medyo mahirap i-claim na contented na tayo sa buhay natin, di ba? So, tama ba? Medyo mahirap yan, lalo na sa kalagayan natin ngayon. Ang tanong, nasan ba tayo ngayon? Tayo ay nasa Pilipinas. Ano po ba ang Pilipinas? Ang Pilipinas ay isa sa mga considered as third world country. Kapag sinabing third world country, mahirap talaga. Tama ba? Mahirap na nga, ninanakawan pa tayo ng gobyerno. Tama? Mahirap na nga, yung mga pera pa, yung mga buwis pa natin, kung saan pa napupunta pa sa mga bulsa ng mga government officials natin. Di ba? So, ang hirap sabihin na kontento ka dahil nakatira ka naman sa maganda naman yung kalikasan ng Pilipinas, pero considered as third world, medyo ang hirap sabihin na, okay, kontento na ako dito. Pangalawa, bukod that you are living in the Philippines, pangalawang masakit pa, nakatira ka pa sa Baseco. Ano po ba yung Baseco? Baseco is, kapag ako po, halimbawa lumalabas ako, pag may mga pagkakataon na tinatanong ako, taga saan ka? Lagi ko sinasabi, I live in Manila. Kapag tinanong, saan sa Manila? Malapit sa Intramuros. Hindi, saan malapit sa Intramuros? Taga Baseco ako, pero hindi talaga ako taga doon, taga Coron, Palawan talaga ako. Kasi kapag sinabi yung lugar na Baseco, una nilang nagiging perception or impression nila, ay, di ba magulo dyan? Di ba dyan lagi may nasusunugan? Di ba dyan lagi may mga ganito, may namatay, may ganito? Puro mga negative lahat ng mga binabanggit tungkol sa Baseco. Kaya minsan, nakakahiya na rin sabihin na na taga Baseco ka. Hindi ko alam kung nandun pa yung signage before kapag papasok ka ng Baseco. Nakalagay doon, hindi ko nandun pa ba yun, you are entering a depressed area. Di ba? So lahat ng tao pala dito depressed. Kasi nasa depressed area daw tayo. So medyo binabanggit ko nga, kapag halimbawang tayo ay nasa ganitong lugar, medyo mahirap sabihin na na contented na tayo or okay na tayo sa buhay na meron sa atin, di ba? So, pero ano po ba ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 6? Ang sabi po dito, sa katunayan, may malaking ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong lamang masihan. Ito pong 1 Timothy, dito po tayo medyo iikot lang, hanggang sa verse 9 yata or 10, ang pinakapag-uusapan natin. Ang context po nitong 1 Timothy chapter 6, ito po ay sulat ni Pablo kay Timoteo na kanyang disipulo, na sabi niya, Timoteo, huwag kang sumunod sa mga huwad na tagapagturo. Ang point niya po dito kasi, yung mga tagapagturo, ginagamit yung relihiyon para magpayaman. So yung ginagawang religion or yung ginagawa yung simbahan para kumita ng pera, para makapaghuthot ng pera sa mga miyembro. Kaya sabi ni Timoteo, huwag kang maniniwala sa religion para praising na lang po. Sa katunayan, sabi niya dito, may malaking ang pakinabang religion kung ang tao'y marunong lamang masihan. So binabanggit niya to sa mga tagapagturo. Kung marunong lamang masihan ng isang tao, sabi niya, merong magandang dulot ang religion. Amen ba? So, ito po ay tinuturo niya kasi nga, kadalasan, sa mga tao talaga, medyo
nahihirapan tayong makontento sa kung ano yung meron na tayo sa buhay. Kaya nga ang pinakatanong dito, bakit parang kulang pa rin, 'di ba? Kahit sapat na, parang pang teleserye, no? Yung sinabon ko naman, ngunit kulang. O kaya parang alam mo yung mga title sa mga drama-rama sa hapon, 'di ba? Yung kahit na sapat na, pero para sa iyo parang kulang pa rin. So, medyo inisip-isip ko, bakit nga ba ganun yung kadalasan nararamdaman ng isang tao? And then I remember one of the theories in psychology. So, psychologically speaking, ang isang tao daw talaga, hindi raw talaga nakokontento sa kung ano yung nararanasan natin or kung ano yung bagay na meron tayo. Not sure if you're familiar with the hedonic treadmill. Alam niyo po ba to? Itong hedonic treadmill, ito po ay coined by Philip Brigham and Donald Campbell in the year 1970s. Ang pinaka-idea po nito, hedonic treadmill, ito po yung state or observed tendency of humans, ng mga tao, na quickly return to a relatively stable level of happiness despite of major positive or negative life events. Ang point po nitong hedonic treadmill or hedonic adaptation, ang isang tao daw, despite na makaranas yan ng major positive, na pangyayari sa buhay or major negative na pangyayari sa buhay, mabilis lang daw yan makakabalik sa same level of happiness. Either masama or mabuti or masama ang nangyari sa kanya, ganun lang din, babalik lang din siya sa stable level of happiness. Parang ganito, yung nakalagay sa picture. So may positive occurrences, may negative occurrences, babalik lang ulit sa same level of happiness. So ang binabanggit po dito sa hedonic treadmill, parang ganito. Merong desire ang isang tao, meron siyang gustong mangyari, magsa-strive siya para mangyari yung desire. Ngayon, kapag nagawa niya na yan, talagang gagawin niya para lang ma-obtain yung desire na yon. Gugustuhin niya talaga, gagawin niya ang lahat. And then kapag na-obtain niya na yon, mai-enjoy niya na yung desire na yon. Kapag na-enjoy niya na yon, makakapag-adapt na siya, parang maiisip niya, okay, normal na lang ulit. Kapag naramdaman niya na normal na lang ulit yun, magde-desire naman siya ng mas mataas pa. And then, babalik lang ulit sa umpisa. Paikot-ikot lang. So dito, binabanggit sa theory ni Brigham na ang isang tao, may mangyari mang maganda or pangit sa kanya, pareho lang. Stable lang yung kanyang level of happiness. Pinatunayan niya to kasi nag-research siya ng mga dalawang naging subject niya. Yung una naging subject niya, yung mga nanalo ng loto. Biruin mo loto, instant millionaire ka. Yun yung unang subject niya. Yung pangalawang subject niya, yung mga nagkaroon ng aksidente, naputulan ng paa. Hindi na nakapaglakad. So sa kanyang findings, kahit manalo ka ng loto or kahit maputulan ka ng paa, pare-pareho lang kayo ng level ng kasiyahan. Kaya ang isang tao, kapag nakita niya, pare-pareho lang naman or parang neutral lang yung kasiyahan na meron siya or yung nararamdaman niya, that's the tendency ng isang tao, maghahangad pa ng mas matindi, maghahangad pa ng mas malaki. Amen ba? So, sa psychology, yun po ang nature ng isang tao. And ito nag-isip kasi ako, sabi ko, ano bang pwedeng maging real life experience dito. So, naisip ko ako sa sarili ko din, ano rin talaga ako kasi before, yung medyo wala akong pakialam sa health ko, sa mga nakakilala sa akin. Tagal ko rin talagang nag-suffer sa obesity. Bata pa lang, mataba na talaga ako. Tapos, came 2024, 2024, mataas ang sugar ko, mataas ang cholesterol ko, mataas ang blood pressure, lahat mataas. So medyo sabi ko, Lord, baka kunin mo na ako kapag hindi ko inayos. Kaya by February, January, February, March, April of 2024, sabi ko, sige, tatapusin ko lang yung birthday ko, kakain lang ako ng kakain ng matindi. Tapos, starting May, magsisimula na ako mag-diet. So, nag-diet ako ng May 2024 from 81 kilograms. Sabi ko, sige, ang mahalaga sa akin, mabawasan lang kahit 75 kilograms lang. Okay na ako. So, sa awa ng Lord, nagiging effective yung yung takbo, yung fasting na 18 hours to 20 hours. Tapos, madalas isang beses na lang ako makain sa isang araw. Medyo nagiging effective siya, nabawasan ako, naging 75 ako. Tapos, naging 70 ako. Kaya pag umuwi ako, tinatanong sa akin ni Kuya Ian, ano pinaghandaan mo? Kasi nga, antindi talaga, kung yung running talaga, yung pagtakbo talaga. Ginagawa ko kasi dati, galing sa office, hanggang sa bahay, tumatakbo lang ako doon, yung hindi pa ako nagmumotor.
Takbo lang ako niyan. 8 kilometers. Ngayon, dumarating sa point na nabibiti na ako sa ganun kaikling kaikling distance. Lumalayo pa muna ako tapos hanggang sa makauwi ako kasi nga gusto kong maging okay yung health ko. So naging 75, naging 75, tapos naging 70. Sabi ko sa sarili ko nung una, okay kahit 70 kilo lang, okay lang. Okay na ako, stop na ako, o kaya maintain na lang. Tapos yung naging 70 na ako, gusto ko pa ng mas pumayat pa. Sabi ko, sige kahit maging 60 na lang ako or 61, kasi yun naman yung normal sa height ko. So ngayon, sa awa ng Lord, nasa 59 to 60 na ako, naglalaro ako ng 59 to 60, sabi ko, alam mo, yung tao talaga wala talagang kakontentuhan. Sabi ko, okay, sige. Ang goal ko na lang talaga maging 55 kilograms. Kasi kapag tumatakbo, gusto ko talaga, magaan lang ako pag tumatakbo. So ang dami ko ng incorporate, magbubuhat na ako, nagda-drugs na rin. Ay, joke lang. hindi. Walang ganon. Pero I'm doing all the best that I can, di ba, para pumayat. Kasi ngayon medyo mahirap na kasi nga siguro naubos na yung body fat sa katawan ko. Kaya nahihirapan na ako pero gusto ko dapat nasa gitna lang. Kaya nakita niyo dito ang isang tao kahit na ma-achieve niya yung goal mo, kung talagang desidido, kahit na ma-achieve yung goal, talagang talagang mag-goal pa rin talaga siya ng mas matindi pa. Ito pala may picture ako dito. So ito ako yung 2022. Laki no? Tapos last year, kasal ni Kuya Lester ito nung May. Tapos ito na ako ngayon. Kita nyo, yung una, sobrang saya ko. Yung 2025, medyo masaya na lang. At ngayon, malungkot na ako. So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa 2027. Pero, nakita nyo na kahit na, kaya nga minsan binabanggit sa akin, tama na yan, stop ka na kasi nga medyo masyado ka na raw, parang na raw ako, lantang gulay na raw. Pero, yun nga, syempre, goal ko yun. Yung binabanggit, yun yung point ng hedonic treadmill. Na kapag halimbawa meron ka nang na-achieve na isang bagay, talagang gagawin mo yung mas matindi pa para mas mag-improve ka pa. That's the very nature of the person. Yung dumarating sa point na hindi na tayo nakokontento sa kung ano yung yung meron tayo. Kaya nga pinaka-topic natin, mga kapatid, ngayong ito sabi pala sa verse 7. Ito reminder po sa atin. Sabi dito, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. So dito po, this is the reminder for everyone na kahit ma-achieve mo yung mga goal na meron ka, bandang dulo, mamamatay ka din. Di ba? So tayo ay ipinanganak na walang dala-dala. May nakita na po kayo yung baby, may dala na agad na iPhone 17. Pagkasilang, wala, di ba? Talagang wala. Ngayon kapag tayo po ay namatay, ganun din mangyayari. Yung ating physical body, mabubulok, uuurin. Tapos, ang endgame natin, di ba? So kung saan ka mapupunta, kung sa langit ka ba or sa impyerno. So ito pang reminder sa atin, lahat ng bagay na ma-achieve mo dito, major, minor, and everything, wala kang madadala anuman pag alis natin dito. Kaya nga pinaka-topic natin, restless hearts and peaceful souls. Sabihin nyo nga po, restless hearts and peaceful souls. Ngayon po, i-differentiate lang natin yung kaibahan ng mayroong restless hearts at saka yung peaceful soul. Ready na po ba kayo? Hello? Okay, so pag-usapan po natin, number 1, yung restless heart. Ang sabi po sa verse 9, sa 1 Timothy, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Ito po binabanggit dito, yung binabanggit na ang mga nagnanasang yumaman, yung who wanted more, di ba? Sila raw ang posibleng makaranas or mahulog sa tukso or magkaroon ng, yun nga, yung discontented heart, di ba? So kapag tayo po ay ganito yung ating mantra, yung pagnanasa na yumaman, di ba? Possible tayo na mahulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na mga hangarin. So dito po, because of our discontented heart, ito po yung possible na mangyari sa atin. So sino po ba yung may mga restless hearts? Ang mantra ng may mga restless hearts, sila po yung nagsasabi na kung ano yung meron ng iba, dapat meron din ako. Di ba? Kung ano yung meron si brother, dapat
meron din ako niyan, di ba? So, dahil siya ay nakaganito, dapat maranasan ko rin yan, dapat ma-experience ko rin yan. Ano po ba ang kasalanan na nabubuo dito? Yung envy, di ba? Yung tayo ay naiinggit, di ba? Yung parang iniisip mo kung ano yung meron yung ibang tao, dapat maranasan mo rin. Ngayon po, sobrang hirap makontento kasi kabi-kabila ang makikita nating successes. Lalo na ngayon na meron ng social media. Ang daming mga tao na kapag tinignan mo, either ma-inspire ka or mainggit ka. Ito nga, trending successful personalities. Number 1 si Carlos Yulo. Kilala niyo po ba si Carlos Yulo? Kung titignan niyo yung life ni Carlos Yulo, siya po ay nanalo. Of course, sobra rin talaga yung hardship na pinagdaanan niya. Siya ay nanalo ng Olympics. Siya ang first Olympic gymnast from the Philippines na nanalo ng multiple golds. At dahil siya ay nanalo ng multiple golds, ni-reward siya ng mga private companies. So sa research ko, ang na-take home ni Carlos Yulo na pera, all in all, humigit kumulang na 120 million pesos. Hindi pa kasama doon yung mga condo, yung mga car na binigay sa kanya. Kasi ni-reward siya. Imagine from being mahirap, wala siyang pampunta sa Olympics. Tapos dahil nanalo siya, biglang ganun kaagad yung nangyari sa kanya. Antindi. Pangalawa, si Alex Iyala, si Alexandria Iyala. So ito po, nakita ko trending din siya ngayon. Madalas siyang lumalabas sa Facebook ko. Siya po ang representative ng Philippines sa WTA or yung Women's Tennis Association na palaro yun, I think, ongoing siya hanggang ngayon, na matindi rin yung pride na binibigay niya sa Pilipinas ngayon. And I believe that is also being rewarded, di ba, sa mga success ni Alex Iyala. Pangatlo, kilala niyo ba to? Si Bossing, si Malupiton. Di ba? Si Malupiton, na hindi ko lang nakuha yung kanyang totoong pangalan. Pero ito, isa to sa mga example ng simpleng tao lang na naging popular because of social media. I think sa YouTube ba siya pinakasumikat or sa Facebook? Yan, hindi ko kasi siya napapanood masyado. Pero madalas ko siyang naririnig kasi ang dami niyang mga napapatrend na mga kasabihan or whatsoever. So si Malupiton po, nagsimula yan ng during pandemic days. Tapos hanggang ngayon, nagbo-boom pa rin talaga yung yung mga contents niya. So sinearch ko po, ang possible na kinikita ni Malupiton sa isang buwan, naglalaro ng 500,000 to 700,000 monthly. Sa niya lang yun, sa platform niya lang yun, Facebook, YouTube, TikTok. Hindi pa kasama yung mga partnership niya sa brand. So imagine, di ba, yung mga tao na nakakaranas ng sobra-sobrang blessings or yung mga sobra-sobrang sabihin nating mga yung mga finances, yung mga breakthrough sa finances, di ba? Minsan, mahirap talaga na hindi tayo magko-compare. Lalo na kapag tumingin ka sa social media, di ba? Halimbawa, makikita mo sa social media, makikita mo yung mga classmate mo dati na ngayon nasa ibang bansa na, ngayon umayos na yung buhay, di ba? Pagtingin mo sa social media, sila okay na, ganito na yung pinakanararanasan. Tapos tayo, nasa Baseco pa rin. Di ba? Minsan kapag may mga ganun tayong nakikita, medyo mahirap sabihin na na hindi tayo maiinggit or hindi natin maranasan na magkaroon ng envy or maka-experience ng envy, sa success na nararanasan ng ibang tao. Pero ano po ba binabanggit dito? Ang sabi sa Santiago chapter 3 verse 16, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. So dito po binabanggit na kapag ang inggit or kapag yung envy, di ba, nag-grow sa ating heart, possible na magkaroon ng kaguluhan, pwedeng mag-cause ng kaguluhan, at the same time, pwede ring mag-lead sa mga masasamang gawa, di ba? Tama po ba? Ito po, biblical example. Gusto ko po kayong bigyan ng example. Kilala niyo po ba si Joseph the Dreamer and his brothers? So si Joseph the Dreamer po, yung story niya sa Bible is nasa Genesis. So si Joseph the Dreamer, siya po ay nagkaroon ng dream na one day, sabi niya, si Joseph the Dreamer kasi, paborito siya ng kanyang father. At the same time, merong dream or vision na binigay sa kanyang God na one day, parang paraphrasing na lang, one day, yung mga kapatid niya luluhod sa harapan niya.
Diba? One day, yung mga kapatid niya, makikiusap sa kanya, parang ganun. Eh, syempre, hindi nagustuhan niya ng mga kapatid niya. Kasi sino ba si Joseph the Dreamer? Si Joseph po ay medyo malapit siya sa bunso. Kasi si Benjamin yung pinakabunso. Parang kumbaga, sa pamilya namin, ako si Joseph, pero hindi ako yumaman. So si Joseph, parang gano'n niya na, isipin mo kapag halimbawang ikaw bunso ka, tapos sasabihin mo sa mga kuya mo na one day lahat kayo luluhod sa harapan ko. Ano kaya mararamdaman? And during this time, very important yung yung chronological ng birth na kapag mas matanda ka, dapat mauna ka sa blessing. Sa amin po, sa family namin, kapag meron kami mga problema na kinakaharap, may sarili kaming GC. May GC kami mga pamilya niyan. So sa GC namin, sa group chat namin, lahat yan sila nagsasabi ng mga ng mga solution nila sa problema. Yung kuya ko, yung isa pang kuya ko, lahat sila nagsasabi. So ako bilang malapit sa bunso, or medyo late na sa bunso, ang pinaka-role ko lang sa group chat namin, sasabihin ko lang, Meta, please summarize the chat. Para lang malaman ko kung ano yung pinag-uusapan. Kasi somehow, hindi ko alam, siguro hindi naman nila sinasabi na wala kang say sa pamilyang ito. Pero, parang respect mo yun sa mga nakakatanda sa'yo Dahil mas matanda sila, mas may say sila, di ba? Hindi ka makarelate, Loy, di ba? Kasi hindi ka kasama sa GC. Ikaw kasi yung pinag-uusapan namin doon. Di ba? So, ganon. Kaya dito, naiintindihan ko yung pinanggagalingan ng mga kapatid ni Joseph na dahil siguro naapakan yung ego nila. So sabi nila, hindi pwede mangyari yan. Kaya ang ginawa nila, binalak nilang patayin si Joseph, hinulog nila sa balon, tapos end up, dapat papatayin nila, ginawa nila, binenta na lang nila. So, ano pinaka-reason? Kasi nga, nagkaroon ng envy. Nainggit sila sa vision na ibinigay kay Joseph na possible na sila nga ay maging under ni Joseph or talagang maging successful si Joseph sa buhay. So nakita niyo po dito yung envy po, wala siyang magandang magagawa sa buhay natin. Madalas po, kapag tayo ay pinaghaharian ng inggit sa life natin, madalas nakakagawa tayo ng mga maling desisyon. Naniniwala ba kayo doon? Yung tipong kapag nakita mo, ay si brother, naka-iPhone 17 Pro Max, fully paid. Pambira, kuha din kaya ako. So kukuha ka rin ng iPhone, nahulugan. Di ba? Hanggang sa mag-suffer ka na kasi monthly nagbabayad ka, wala ka nang naiipon. Kasi, napupunta na lahat doon sa iPhone or napupunta na doon sa gadget na binili mo. Di ba? Wrong decision. Bakit? Dahil sa inggit. Sometimes, nagkakaroon tayo ng envy sa mga relationships na nakikita natin. Lalo na ito, nakaraan, February 14. Gusto mo, meron ka rin ka-relationship, meron ka rin ka-bebe time. Di ba? So, di ba yung mga singles, di ba? May mga single in the house ba dito? Masaya maging single Pero yung iba kasi iniisip nila na, ay naku, gusto ko sana na meron din ako. Pero yung mga in a relationship naman, or yung mga mag-asawa, gusto naman maging single. Di ba? Baliktad kung ano. Wala talagang kakontentuhan. Tapos, of course, yung economic status natin. Gusto natin maging maayos yung buhay natin. Gusto natin gumanda yung life na meron tayo. So, yung envy po, ito po yung nagiging dahilan para makalimutan natin na kung gaano tayo binibless ng Lord. Amen po ba? So, dahil sa mga inggit natin. Alam niyo po, ito, isa sa mga technique na ginagawa ko. Not sure if you're familiar with upward versus downward social comparison. Ito sa psychology din to. Kapag ako ay nararamdaman ko na napag-iiwanan na ako sa buhay, ginagawa ko nagda-downward comparison ako. Yung upward social comparison po, you're comparing yourself to those better off. Parang kinukumpara mo yung sarili mo sa mga mas maganda ang buhay sa'yo. Ang possible na maging effect nito or good effect nito, you're aspiring to higher achievement. Gusto mo mas maging maayos yung life mo. It can motivate self-improvement. Kaso nga lang, it may lead to feeling of inadequacy. So, ibig sabihin, pwede mo siyang gawin as long as nagbibigay siya ng inspiration sa'yo or magbibigay siya ng improvement or gusto mo mag-improve. Pero ito po nga po, binabanggit ko, mas effective sa akin yung downward comparison. Yung downward social comparison naman, is when you compare yourself to those worse off. Yung mas matindi pa yung pinagdadaan ng problema sa'yo. It emphasizes one strength, it can boost self-esteem, pero pwede siyang mag-result sa complacency. So ako po, kapag dumarating sa point na
medyo napaghihinaan ako sa buhay, meron akong, nakikita ko na napag-iiwanan na ako. Ginagawa ko, nagda-downward comparison ako. So iniisip ko na lang kung gaano ako ka-bless compared sa mga tao na walang tirahan. Biruin mo kapag halimbawa naglakad ka sa labas, sa Ross Boulevard, maglakad ka dyan, ang daming mga ano dyan. Yung mga pulubi na natutulog lang sa tabi ng daan. Grabe, parang pag titignan mo sila, tapos kinukumpara mo yung sarili mo sa kanila, alam niyo po, doon nyo makikita kung gaano tayo ka-bless, kung gaano ka pinagpapalan ng Lord. Hindi yung sobra-sobra, pero alam mo na si Lord kahit kailan, hindi siya nagkukulang sa iyo. Amen po ba? Amen. So number 1, yan yung unang mantra ng mga may restless heart. Pangalawa, another mantra ng may restless heart, what I have is not enough. I want more. Di ba? Feeling niya na kung ano yung meron siya, hindi yun enough. Gusto niyo pang magkaroon ng mas marami pa. Ang sina na develop dito ay walang iba kundi ang, sabihin niyo nga po, greed. Greed. Ibig sabihin, ano bang Tagalog ng greed? Nagiging sakim tayo. Kapag binanggit ang word na greed, ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Corruption, ano pa? Kasamaan, tama naman. Ano pa? Alam niyo po, isa sa pinaka pumapasok sa isip ko pag binanggit yung word na greed, walang iba kundi ang pera. Di ba? So, pera po kadalasan tayo. Ang isang tao po, may tendency na ma-develop ang greed dahil sa gusto ng pera. At alam niyo po ba, kapag pera ang usapan sa Bible, ang laging topic is about the condition of the heart. Makinig po kayo sa akin. Kapag ang topic sa Bible is about money, it always about the condition of the heart. Sino ang pinagkakatiwalaan natin, sino or ano ang minamahal natin, at sino ang pinaglilingkuran natin. Diyan lang lagi umiikot yung tungkol kapag topic ang money sa Bible. Ano pong sabi sa 1 Timothy verse 6 to 10? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Ulitin ko po ha. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ako naniniwala, bukod sa relationship, isa sa mga dahilan kung bakit nawawala ang isang Kristiyano sa simbahan ay dahil sa gustong yumaman, di ba? Siyempre, gusto mong magkumayod, dumarating sa point na hindi ka na nakakapagsimba, nakalimutan mo na si Lord, di ba? Possible yun. O kaya gagawa tayo maghahanap tayo ng trabaho na malalayo ka sa church, pero kikita ka naman ng malaki. I'm not saying na lahat ng umaalis sa church, yun yung dahilan, or nalalayo kay God. Kasi si God omnipresent naman siya kahit sa ang dako nandun siya. Pero possible na ganun yung pinakamaging dahilan. Dahil sa pera, possible na malayo tayo sa Panginoon. Tanong mo ngayong katabi mo, mukhang pera ka ba? Mukhang pera ka ba? O syempre naman, di ba? Lahat tayo gusto natin na magkaroon ng sariling pera. Meron nga akong joke. Ito, sasabihin ko na yung joke ko. Kanina ko pa dapat sasabihin to. Ano raw yung tawag sa ano? Ano raw yung tawag kapag wala ka ng pera at hindi ka na makagala? Tapos, nasa bahay ka na lang nakahiga. Anong tawag doon? Ano? Ayun, basta yun na yun. Ang tawag doon ay... Ayan. Paralyzed. Diba? Konti lang yung naka-gets ng joke. Pang matalino kasi yun. Ano naman ito yung tawag kapag hindi mo na maintindihan yung nangyayari sa pera mo, bigla na lang daw nawawala. Anong tawag doon? Paranormal activity. Sorry. Nahawa ko kay Carlo. Si Carlo kasi ganun yung mga joke eh. Pero alam niyo po ba, ganun katindi yung yung need ng isang tao sa pera na dumarating sa point na umiikot na lang yung buhay natin, 'di ba? Dahil sa pera. Pero ano po ba ang pinaka-reminder sa atin? Ang reminder po sa atin, the Bible is telling us the number 1, life is not equal to possessions. Ang buhay daw po natin is hindi katumbas sa kung ano yung mga bagay na meron tayo. Anong sabi sa Lucas chapter 12 verse 15? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So hindi porket mayaman ka,
nabubuhay ka na ng totoo. I'm not sure if you're familiar with Whitney Houston. Si Whitney Houston, pakisara nga po yung pintuan. Si Whitney Houston, siya yung kumanta ng I Will Always Love You. Pero si Whitney Houston, despite of her success, ang pinaka nangyari sa life ni Whitney Houston, nagkaroon siya ng drug addiction. Tapos, namatay siya because of substance abuse. Diba? Not sure kung tama yung ko. Pero gusto ko lang i-point dito na hindi porket marami ka ng possessions, magiging masaya ka na or yun na yung totoong buhay. Kasi kung talagang possessions or kung talagang kayamanan yung ibig sabihin ng mabuhay, bakit marami pa rin mga mayayaman na nagpapakamatay? Bakit marami pa rin mga mayayaman na end up, nade-depress pa din sila? Diba? It can bring or it can give you happiness pero hindi for a very long time. Alam nyo yung binanggit ko kanina, yung psychologist na ang topic niya regarding sa psychology of happiness, si Philip Brigham, di ba nga sabi niya, ang isang tao daw, ganun na mangyayari, bumabalik lang siya sa level of happiness. Ang endpoint niya po sa kanyang naging research or sa kanyang pinaka naging study, yung happiness daw ng isang tao, hindi mo siya matatagpuan or hindi natatagpuan sa wealth or sa status ng buhay. Everlasting happiness is found, ito sabi niya is found in focusing on purpose, relationship, and personal growth. According to Philip Brigham. Diba? So, hindi talaga siya tungkol sa mga possessions natin. Bukod pa dyan, alam niyo po ba, ang pera, kadalasang kalaban niya ng Lord. Anong sabi sa Matthew 6:24? No one can serve two masters. You cannot serve both God and money. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at the same time, maglingkod ka rin sa pera. Ito binanggit ko na kanina. Kadalasan nagiging dahilan kung bakit nawawalang isang tao sa simbahan because of the need of money. Pangatlo, sabi dito yung unending needs natin. So kahit anong gawin mo, kahit magkaroon ka ng lahat ng bagay, bandang dulo, hindi ka pa rin makokontento. Sabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10, whoever loves money never has enough. Kung sino daw po yung magmamahal sa pera, kahit kailan hindi niya mararanasan na enough yung pera na meron siya. Kahit kailan, kahit gaano pa siya maging mayaman. Ito po, isa sa mga biblical example, si Solomon. Si Solomon, kilala nyo naman yan, siya ang pinakamayaman sa Bible, at the same time, siya yung pinakamatalino. Pero despite of the status of Solomon, sinulat niya yung kawikaan, ito yung binanggit niya. Ang sabi niya sa kawikaan 30 verse 8 to 9, ilayo mo sa akin ang kasinungalingan at kabulaanan. Huwag mo akong bigyan ng karalitaan ni kayamanan. Pakainin mo lamang ako ng pagkain kailangan ko, baka ako'y mabusog at ikaila ko at sabihin, sino ang Panginoon? O baka ako'y maghirap at magnakaw at lapastanganin ang pangalan ng aking Diyos. So dito po binabanggit ni Solomon, the very danger of being rich or the danger of having an abundant life. Possible talaga na na makalimutan mo na si God. Kaya nga, para sa akin, malaking blessing na kapag tayo, binibless tayo ng Lord ng enough lang. Kasi possible yung wealth na maranasan natin, possible yung maging dahilan para malayo tayo sa piling ng Panginoon. Amen po ba? Kaya blessed tayo kasi nga meron lamang tayong sapat sa kung ano yung pangangailangan natin. And sa Bible, binanggit ni Pastor Benji kanina, talagang ang binabanggit talaga lagi sa Bible, matuto tayong makontento sa kung ano yung mga blessings na meron tayo. 'Di ba? Not asking for a lot more, 'di ba? Pangatlo, another mantra ng mga may restless heart, sabi dito, I just want to be happy. Ito po kadalasan ng mantra ng mga hindi nakokontento. Yung gusto ko lang naman maging masaya. Di ba? Masama ba maging masaya? Di ba? So yung iba, ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng never-ending pursuit of happiness. Nangyayari po sa isang tao, hinahanap niya yung kaligayahan sa mga maling lugar or sa mga maling paraan. Akala nila, number one, kapag sikat na ako, fulfilled na ako. Kapag halimbawang nakilala na ako ng maraming tao, okay na ako. Minsan akala nila ganun yung ibig sabihin ng pagiging masaya or pagiging fulfilled . Before, yung medyo bata-bata pa tayo, mahirap sumikat kasi walang social media noon. Para sumikat ka, kailangan mo munang ma-discover sa GMA, yung mga biggest network, GMA, ABS-CBN. Pero ngayon, gumawa ka lang ng video, mag-trending ka lang, possible, pwede ka na maging sikat ka agad. Kaya ang dami sa atin, nagbigyan ng pag-asa na sumikat. Di ba? Sino ba dito, once in his life,
pinangarap niyang maging artista? Wala. Ay, ang babait niyo naman. Ako before nanonood ako ng PBB, iniisip ko, what if ano kaya, nakapasok ako sa PBB? Feeling ko ako yung unang tanggal. Sa pangit ng ugali, no? Pero di ba minsan ganyan tayo eh. Parang iniisip natin yung fame. Kapag naging famous ka na, magiging masaya ka na. Pangalawa, sabi pa dito, pag may jowa na ako, tsaka lang ako makukumpleto. Di ba? So minsan akala nila, yung kukumpleto sa buhay natin, yung relationship na magkakaroon tayo. Pero binabanggit ko nga kanina, bakit ang daming mga married couple, naghihiwalay pa rin bandang dulo? Bakit kahit mahal nila ang isa't isa, pag binilangan mo ng ilang taon, hindi na nila mahal ang isa't isa, nagtitiis na lang sila magkasama. Yung iba kahit walang divorce, naghihiwalay talaga. Diba? So ibig sabihin, hindi relationship ang dahilan para maging masaya ang isang tao. Diba? Sa kanta ngayong Palaisipan, diba? May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Possible na hindi ka pa rin talaga maging masaya dahil sa relationship. Pangatlo, ito, wrong, deserve ko to, yung ganitong mindset. Yung parang iniisip mo na, okay, deserve ko to. Diba? Parang we're trying to satisfy yung mga temporary happiness or yung mga temporary escape na, halimbawa, pagod ka sa trabaho, gusto mo mag-travel. Hindi naman masama yun. Gusto mo mag-travel para maging masaya ka. You can be happy, di ba, for a very short period of time. Tapos after nun, kapag nakauwi ka na, back to normal ulit, di ba? Malungkot ka na ulit. So, nangyayari po sa buhay ng isang tao, yung pursuit of happiness natin, hinahanap natin sa ibang bagay, which is mali, di ba? Amen po ba? Amen. So, yun po yung binabanggit natin na may mga restless heart. So, grabe ang haba ng negative natin. No? So, ngayon po, pag-usapan naman natin yung positive side. So, restless heart, those are the people who are not contented with the life that they have. Now, let's talk about peaceful souls. Ito kadugtong to ng verse. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 8, kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. So dito po binabanggit ang utos sa atin, dapat maging masaya tayo, di ba? Sa mga bagay na meron tayo, sa mga bagay na pinagkakaloob ng Lord. Sino po ba yung may mga peaceful soul? Number one, those who trust in God's provision. Yung mga nagtitiwala sa blessing na ibinibigay ng Panginoon. Ang ganda lang binanggit sa mga awit, chapter 23, verse 1. Sabi dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ito, paborito ko talaga itong, kasi ito yung isa sa, one of the first verse na pinasaulo sa amin ni Ate Jo, yung ini-LG niya pa kami. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So dito po, sulat to ni David para So sulat ni David, dahil si David ay isang shepherd, hinalintulad niya yung kanyang sarili bilang isang sheep. Tapos ang shepherd niya or yung pastol niya, si God. Ano po ba ang ibig sabihin ng shepherd? Shepherd is the one who meets and the one who provides the needs of the flock or yung ng sheep, di ba? So binabanggit dito na katulad ng isang pastol, ay katulad ng isang tupa na aanga-anga, di ba? Mali-mali ng desisyon sa buhay, dapat si God ang ating nagiging pastol. At sabi dito, ang ganda dito, I shall not in want. Ibig sabihin, hindi ka magkukulang. I shall lack nothing. There's an assurance na kapag si God po ang nagiging sources natin ng blessings, hindi talaga tayo magkukulang. Kasi tayo po, sa life natin, ang dami natin mga blessings, tama ba? Marami tayong resources. May mga trabaho tayo, may mga business tayo, mga part-time jobs. Pero alam niyo po ba, ang naisabihin dito ng Lord, lahat ng iyon ay merely resources. God is the source of everything. Amen po? Kaya ang sabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 5, kaya ka magtiwala buong puso at lubusan. Because God is the one who provides our needs. Diba? Dapat buong puso tayo nagtitiwala kay God. Amen po? Amen. May panibago akong joke. Kapag magsasabi ng joke, dapat announce no? Para ma-expect. Mga naitawa kayo ba? Pahingi ako ng tubig. Ayan. So alam niyo po dito sa may nabasa akong joke kanina sa Reddit kasi naghahanap ako ng illustration.
May nabasa akong joke sa Reddit. Sabi niya, yung pastor daw, nagpipray siya. So, nagpipray yung pastor. Thank you, brother. Nasaan na ako? Ay, yun, nagpipray yung pastor. Nagpipray yung pastor. So, kausap ni pastor si Lord. So, sabi ni pastor, sabi niya, Lord, gaano po ba katagal yung 1,000,000,000? Sabi niya, gaano po ba katagal yung 1,000,000,000 taon sa inyo? Tapos nagulat si pastor, biglang sumagot si Lord. So, sabi ni Lord, yung 1,000,000,000, 1 segundo lang sa akin yan, anak. Sabi ng ganun. E di, syempre sumagot si Lord. Nagtanong ulit si pastor, Lord, ano naman, gaano naman po kadami yung yung 1,000,000,000 pera sa inyo? Sabing ganun. So, sabi ni Lord, yung 1,000,000,000 pera, ano lang sa akin yan, 1 semento lang sa akin yan, anak. Sabi niya ganun. So, sabi ni pastor, Lord, pwede po bang makahingi ng 1 semento? Tapos sabi sa kanya ni Lord, sige, sandali lang. Ayun, yun na yung joke. Ayun, amen po. Nag-gets niyo yung joke? Okay, sige, hayaan niyo na yun. Lord, okay, sige. And then, di ba sabi kasi ni Lord, sandali lang. So, gaano po ba katagal yung isang segundo kay Lord? Di ba? 1,000,000,000 taon. Ayun, so kailangan ko mag-explain ng joke talaga. Pero alam niyo po ba dito, ayan. So, alam niyo po ba dito, peaceful soul, ibig sabihin po tayo ay nagtitiwala kay God, di ba? Na siya ang magpo-provide, di ba, ng lahat ng mga pangangailangan natin. Kasi yung 1,000,000,000 kay Lord ay 1 semento lang. Ayan. Palakpakan po natin si Lord. Okay. Next. Peaceful soul, reject comparison. Di ba? Kapag may peaceful soul daw po tayo, iniiwasan natin or hindi tayo nagko-compare. Ang sabi sa Galatians chapter 6, verse 4-5, suriin ang bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. So dito po, binabanggit na si Lord, binibless niya tayo sa iba't ibang paraan. Si God, meron siyang kanya-kanyang blessing sa bawat isa sa atin. Naalala niyo po ba yung parable of the talents? Yung nasa Mateo chapter 25 verse 15. Anong sabi doon? Parang yung parable na yun, sinasabi niya na nagbahagi yung amo sa mga alipin ng batay sa kanilang kakayanan. Tama po ba? Sinabi doon yung binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Same thing po na si Lord po, nagbibigay sa atin ng blessings based sa kung ano yung kakayanan natin. Kaya nga, dito binabanggit, never dapat tayo nagko-compare ng blessing natin sa ibang tao. Kasi ang pangit naman, di ba, nakakita na ba kayo? Kung halimbawang sa isang simbahan, lahat tayo worship leader. Sino na lang yung congregation? O kaya lahat tayo ay preacher. Wala nang makikinig. Di ba? So tayo po, may kanya-kanya tayong blessing. Kaya dapat, hindi tayo nagko-compare ng blessings na meron tayo from other people. And pangatlo, lastly, sabi po dito, peaceful souls cultivate gratitude. Ibig sabihin, marunong daw po tayong magpasalamat. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So dito po, binabanggit na bilang isang tao, sa lahat ng bagay na pinagdadaanan natin, dapat matuto tayo magpasalamat kay God. So regardless kung ang pinagdaraanan natin ay maganda or mabuti, di ba? Laging merong dahilan para tayo po ay magpasalamat kay God. Ito nga, sinearch ko, ano ba yung mga overlooked blessings na meron tayo? Sometimes because of the problems na na-experience natin, minsan na-overlook na natin yung mga blessings na nakukuha natin kay God. Nakita ko nga dito, number 1,
na overlook blessing na meron tayo is yung blessing of being alive. Diba? Yung mabuhay ka lang sa mundo, malaking blessing na yon. Bakit? Kasi, alam nyo, ngayong araw, marami ang namamatay. Kada segundo, sobrang dami ang namamatay. Diba? Mapalad tayo, blessed tayo, kasi hanggang ngayon, buhay pa tayo. Another, yung blessing na na-overlook ng isang tao, yung blessing of having enough. Yung meron ka, di ba, isang malaking blessing na yun, yung nakakakain ka ng umaga, tanghali, hapon, may merienda ka pa in between. Tapos may midnight snack ka pa. Malaking blessing na yun. Pero minsan na-overlook natin kasi nakatingin tayo sa iba. The blessing of protection. Yung tipo nandito ka ngayon, hindi ka na-aksidente, walang nangyari sa'yo. Or kung meron mang nangyari sa'yo, praise God, buhay ka pa rin. Di ba? Binuhay ka pa rin ng Panginoon. One of the blessing yan. The blessing of process. Ibig sabihin, yung dating buhay mo, hindi nakapareho ng buhay mo ngayon. Nag-improve ka na. Nag-trending yan yung hindi na marami ang sabaw ng noodles, parang ganun. So dati, naghihikahos ka sa buhay, pero kahit paunti-unti, kahit one step at a time, di ba, binibless tayo ng Panginoon. But sometimes, we often forget yung mga blessings na yun, kasi nga, nakatingin tayo sa blessing ng ibang tao. And alam niyo po, one of the major blessing na na-overlook natin is yung blessing of being called. Yung tawagin tayo ng Panginoon. Amen ba? Yung nagkakaroon tayo ng chance na makarinig ng salita ng Diyos. Yung meron tayong pagkakataon na magkaroon ng eternal life. Amen po ba? Di ba? Yung makakilala ka kay God, sobrang laking blessing nun. But sometimes we often forget that kasi akala natin ang ibig sabihin ng pagiging blessing is yung yumaman ka ng husto or maging well-off ka sa buhay. Pero sobrang laki ng blessing po na binibigay sa atin ng Panginoon. So ang tanong dito, Brother Glenn, Kuya Glenn, ibig sabihin ba ng contentment, magsisettle ka na lang for less? Does contentment mean settling for less? Isang kahig, isang tuka, okay na ba ako sa ganitong buhay? Dito na ba ako forever? Dito ako nabuhay, dito ako mamatay? Yun ba ibig sabihin ng contentment? Alam niyo po ba, ang sagot dito is no. Diba? Contentment is refusing to be controlled by more. Ibig sabihin, you are in control of your life sa tulong ng Panginoon, hindi ka kinokontrol ng mga ambisyon mo sa buhay. Hindi ka driven ng mga ambitions mo in life to the point na makakalimutan mo na ang God. Amen po ba doon? Hello? Alam niyo, isa sa pinaka nakita ko dito, familiar kayo sa, pwede na kayo magpa-background music, tapos na ako. Familiar kayo sa story Familiar kayo sa verse na Philippians chapter 4 verse 13. Anong sabi sa Philippians 4:13? I can do all things through Christ who strengthens me. Alam niyo itong verse na to, kadalasan ginagamit siya ng mga Kristiyano na kapag halimbawa merong gustong ma-achieve na maganda sa buhay, tama ba? Halimbawa, kapag pupunta ka ng interview, I can do all things through Christ who strengthen me. O kaya kapag meron kang gustong i-achieve, makikipaglaban ka, di ba? Gusto mong manalo sa isang battle, di ba? Ang nagiging mantra natin, I can do all things through Christ who strengthen me. Masyadong malakas yung background music. Di ba? So, ganyan kadalasan yung pinaka-nagiging mantra natin. Pero alam niyo ba, ang pinaka-context ng I can do all things through Christ who strengthened me, it was written by Paul. It was written by Paul during the time, makinig po kayo sa akin, it was written by Paul during the time na siya ay nasa kulungan or siya ay nasa bilangguan. So, ibig sabihin po, sinulat niya to, hindi dahil maganda ang buhay niya, hindi dahil meron siyang gagawing malaking mission, kundi sinulat niya to sa mga pagkakataon na siya ay nahihirapan, na siya ay mayroong malaking pinagdadaanan. Sino na ba dito naranasang makulong? Masaya ba sa kulungan? Malungkot sa kulungan? Pero during the time na siya ay nasa kulungan, nasabi niya na I can do all things to Christ who strengthened me. Ano po ba yung mga preceding verses na binanggit dito? Basahin ko lang. Medyo mahaba lang ito. Pero gusto ko po maging tingnan natin ito ng maigi kasi somehow I believe ito yung pinaka-sinasabi sa atin ng Panginoon. Paki-next slide mo nga. Ayaw gumana. Ang sabi sa chapter 4, ito sabi dito, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo.
So, unang verse pa lang na binanggit dito, alam mo yun yung kahit si Pablo dumaranas ng kapighatian, ang sinasabi niya sa mga taga-Filipos, magalak kayo. Alam nyo, mahirap ibigay ang isang bagay na wala ka. Tama ba? Amen? Mahirap magsabi sa isang tao na gawin mo to, pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Tama? Pero si Pablo, despite of experiencing hardship, ang pakiusap niya sa mga taga-Filipos, magala kayo. Hello? Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Sa verse 6, sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. When we ask sa Panginoon, di ba, merong pasasalamat. Kasi alam niyo po ba, kahit anong mangyari sa life natin, ang daming blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Minsan nakakalimutan lang natin yon. Sabi pa sa verse 7, ito, at ang kapayapaan, the peace of God, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So dito po, binabanggit na, kapatid, makinig kayo, binabanggit na dito, na ang kapayapaan, hindi siya tungkol sa external factors. Hindi siya tungkol sa kung ano yung naabot mo sa buhay. Hindi siya tungkol sa kung ano yung meron ka sa buhay. Contentment is always about the matter of the heart, kung ano yung nasa puso mo. Yung kapayapaan, lagi siyang nasa internal. Hindi siya naging external. Ang sabi sa 8, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ang sabi sa 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap at narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Again, binanggit dito, ang Lord lamang ang nagbibigay ng kapayapaan. Sa verse 10, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas niya ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkataong ipamalas ito. Sa verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, ito binanggit ni Paul, sabi niya, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko na kung paano maghikahos, alam ko na rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Tapos sa bandong dulo sinabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ng Diyos. Sa akin ni Kristo. So, nakita niyo po mga kapatid, ang pagkakaroon po ng kapayapaan, hindi siya tungkol sa kung ano yung na-achieve mo sa buhay. Hindi siya tungkol sa kung ano yung mga naranasan mo sa buhay. Ibig sabihin, magiging masaya ka na, magiging payapa ka na. Ang kapayapaan, matatagpuan lang natin, walang iba, kundi sa Panginoon. Yung peace po na meron tayo, hindi siya result ng success. Hindi siya result ng tagumpay na meron tayo. The true peace is the result of surrendered and contented heart. Kapag tayo po naranasan natin or natutunan natin maging kontento sa buhay, doon lamang po natin mararanasan ang maging masaya or ang maging tunay na masaya. Minsan lang po, dahil nga sa ingay ng mundo, dahil nga ang daming mga naririnig ng mga external factors, dahil ang ingay ng mundo, yung iba, nagagawa naman nila lahat ng bagay na meron sila. Tapos ikaw, bakit hindi mo magawa? Ito kadalasan itong mga linyahan ng mga Kristiyano. Bakit sila pwede nilang gawin yon? Bakit sila pwede silang pumasok sa relasyon, makipag-sex kung kani-kanino? Bakit sila pwede nilang gawin to? Pwede silang mandaya. Bakit ako hindi ko pwedeng gawin? Minsan dumarating sa point na akala natin we are being limited because of what we believe. Pero alam niyo po ba, ang ibig sabihin ng tunay na kapayapaan is yung kapag napiplease mo ang Lord sa life mo. Amen po ba doon? Ako, sa totoo lang, hindi ako masamang tao talaga. Para sa akin lahat naman tayo masama tayo sa harapan ng Lord. Masama tayong tao. Pero ako kasi I never experienced yung mga masasamang bagay talaga. Hindi ko naranasan na
magpakalasing ng sobra-sobra, hindi ko naranasan na manigarilyo, magdroga. Wala, talagang lumaki ako ng Christian family. Talagang sumusunod ako kay God. Tapos dumarating sa point na iniisip ko minsan, parang dahil nga siguro curiosity, gusto mo ring maranasan yung ibang bagay. Tapos kapag na-experience mo na yun, alam niyo po ba, pinapakita dito ng Lord na parang ang end up pa rin, ang pinaka bottom line pa rin, kahit na maranasan mo yung ibang bagay, ang pinaka tinuturo pa rin sa atin ng God, walang ibang magbibigay ng tunay na kasiyahan sa'yo kundi ako lang. Amen po ba? Ganun yung gusto mong ituro sa atin ng Lord. Kaya nga, ito ang encouragement ko sa lahat. Yung iba sa atin galing na sa magulong buhay. Tama ba? Yung iba sa atin, gustong maranasan gumulo yung buhay. Pero alam niyo po ba, believe me, hindi mo mararanasan ng tunay na kasiyahan kapag wala si Lord sa buhay mo. Amen po ba? Yung iba kasi iniisip nila, ang gulo ng buhay ko pag nandito kay Lord. Umalis na lang kaya ako. Tingin mo ba magiging maayos ang buhay mo kapag nawala si Lord sa life mo? Sa totoo lang, mas titindi pa. Kaya nga kanina, I was very emotional the time that I was listening dun sa pang-apat na kanta natin kanina. Pwede po bang lapit dito yung worship team? Alam niyo yung tanging sa'yo. Every time na pinapakinggan ko to, talagang ang tindi ng pangungusap ng Lord sa atin, 'di ba? Kasi nga tayo tumatanda tayo, lumalaki tayo. Minsan may mga pagkakataon na sisway tayo ng mundo Dahil nga sa sobrang daming ingay ng mundo. Minsan iisip natin, mararanasan natin yung kaligayahan sa ibang bagay. Pero dito yung kantang to, it reminds us na ang kasiyahan matatagpuan. Walang kwenta ang lahat ng bagay. Walang kwenta ang karangyaan, ang kasiyahan. Walang kwenta lahat ng yun kapag malayo ka kay God. Amen po ba? Matatagpuan mo lang ang tunay na kaligayahan kapag na kay Lord tayo. Pwede po bang sa huling pagkakataon, tayo po'y tumayong lahat? Tapos, awitin natin yung kantang to, galing sa ating mga puso. Gusto ko po, ngayong gabing ito, I'd like you to really feel the presence of God. Aanhin ko ang kayamanan kung ikaw na may aking malilimutan. Aanhin ko ang kalakasan kung ako na may di mo sasamahan. Aanhin